Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na po yung subscribe button upang sa ganon kayo po ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. At syempre ho mga bossing, isa-shoutout ko na yung mga kanina pa nandiyan sa comment section. Nandiyan si Ma'am Delia Rosario. Sabi, game na. Nandiyan si Erotica Gun 6357. Nandiyan si Chi Villaruel, Music Story. Nandiyan din si Delia Rosario ulit. Sino pa nandiyan sa taas? Sammy Ola, no? Kagaguhan. Mag-isip na makakapunta dyan at magsarili ng currency. Yan yung iniisip po ng mga DDS no? Gusto nilang ihiwalay yung Mindanao, mga bossing. Ayan, unang-una si Jimmy Bondok. Yan ang ating mga pag-uusapan sa gabing ito. Kaya po, mga kababayan, pindutin nyo na yung like para mas i-share ni YouTube ang ating mga tatalakayin sa araw na ito. At syempre, mga bossing, unahin muna natin yung good news. No? Madami ho ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam ang ating tatalakayin. Unahin natin yung good news, mga bossing. Ano po ba yan? Ito, yung 20 pesos na bigas na iningangal-ngal po nung mga DDS, mga kababayan. Palalawigin, palalawakin, at padadamihin yung posibleng maka-avail ng 20 pesos na bigas, mga bossing. Sabi, di ba, nung mga DDS, ano sabi ng mga DDS? Nako, hindi magtatagal yan. Nako, hindi aabot hanggang matapos ang termino ni Pangulong Bongbong yan. Eto ho, mga boss, mga teacher, no, school personnel, now included in 20 kilo rice program. Kasama na din ho, mga bossing. Syempre ho, mga kababayan, kumbaga, ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, lumawak, umabot sa buong Pilipinas at lahat tayo ay makakain, maka-avail ng 20 pesos na bigas, mga bossing. No? Ano po ginawa ni Pangulo dyan? Sa ngayon, nag-aabono po ang ating gobyerno. Sa ngayon po, mga kababayan, nagpapaluwal ng 13 pesos. Di ba, Chi at Delia Rosario? May paluwal na 13 pesos dahil kinukuha nila yan doon sa mga magsasaka sa halagang 33 pesos ho, mga boss. Ngayon, 20 pesos doon sa 20 pesos doon sa bibili ng 20 pesos na bigas. Kayo po, tayo po, mga kababayan, no? Tapos 13 pesos galing sa gobyerno. Pero sa mga susunod na mga panahon, mga boss chipamo, sir, ang mangyayari na diyan kagaya nung nagpapagawa ang Pangulo ng rice processing. 'Di ba? Kagaya ng mga rice processing na yon. Siyempre, makakatipid po yung mga magsasaka. No? Hindi na nila agaran di ibebenta yung kanilang mga bigas. Bakit to, mga bossing? Kumbaga, meron ng tamang pagpapatuyo doon sa bigas, mga kababayan. Hindi na yung tipo bang ang gagawin ng mga mamimili nila o yung mga umaano sa kanila, masyadong minamadali sila. Hindi mo pa bebenta sa amin yan sa murang halaga. Gusto mo mabulok lang yan diyan sa iyong kamalig o mabulok lang yan diyan sa iyong imbakan. Siyempre, yung mga magsasaka dahil po sa kakulangan ng rice processing ho, pagpapatuyo ng mga palay, mga bossing, ibebenta, mapipilitan na ibenta kesa mabulok. Di po ba? Ngayon pagka ganyan, meron na. Halos 100 na po ang naipapagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na ganyan pong rice processing, mga bossing. Kalat na din po sa Pilipinas. Ano mangyari? Bababa yung puhunan ng mga magsasaka. Kunyari bumaba ng 3 piso kada kilo. Dahil po doon sa mga proyekto ng Pangulo. Magkano na lang ang iaabono ng gobyerno? 10 piso na lang. Hanggang sa makumpleto po, no? At hindi na kailangan mag-abono ng bayang Pilipinas o ng gobyerno ng Pilipinas, at lahat po tayo, meron na po tayo, mga kababayan, na 20 pesos na bigas. Pero siyempre nasa sa inyo yon kung gusto nyo kumain ng 20 pesos na bigas or gusto nyo yung mga napaboritohan nyo ng mga bigas na kagaya nung meron dito mga manonood natin. Si Annalisa Oso, ang kinakain niya na bigas, 100 piso kada kilo.
O, di ba? Yes, si Lutgarda Magsino, 100 pisong bigas ang kinakain niya kada kilo. Mayayaman yung mga yan eh. Bababa ang price, tataas ang demand, sabi ni Sir Jorge Edralin. Basahin ko to ha. Manila, public school teachers and other non-teaching personnel are now included in 20 pesos kilo rice program of the government officials announced on Friday. They are the latest sector to be included in the flagship program that sell rice in much cheaper price. O yan. Ang pangarap po kasi ng Pangulo, mabuo eh. Kaya lang mga bossing, ang problema, yung mga DDS, di ba Ma'am Maritel T? Mainit ba ulo mo ngayon? Kalma lang ha. hindi ka naman DDS. Ano? Yung mga DDS lang ho ang mainit ang ulo dahil po sa hindi pagpayag ng interim release ng dating Pangulo. No, balik tayo dito. Ang problema ho, mga kababayan, yung mga DDS. Yung mga DDS ho, mga bossing, eto na nga po, ginagawan ng paraan ng Pangulo, mga kababayan, na mapababa po ang mga presyo. Pero biruin mo, yung Vice Presidente, ginawan pa ng issue ito. Kung maalala nyo ho, mga kababayan, panahon ng eleksyon, pinilit isingit ni Sara Duterte na may issue itong 20 pesos na bigas. Kesyo daw ho ipinambabayad, kesyo daw po ipinang-uuto doon sa mga doon po sa mga botante. Ako ho mga bossing, kung ako ang lalagay sa sitwasyon ng presidente, ang gagawin ko ho, kapag kahawak ko na at merong go signal na, no, doon sa solusyon na makakapagbigay ng solusyon doon sa problema ng mamamayan ko na mahal na bigas, ilalatag ko na agad yan. Kasi hodang kahit anong petsa pa, kahit anong oras pa, kahit anong panahon pa lumatag yan, wala akong sasayanging oras para maka-avail na sila. Para yung sa mga nagugutom, makakain na ng maayos. Diba? Napakatagal ko nang nanonood sa iyo. Ngayon lang kita natagpo ang live pa. Shout out naman, idol. Lutgarda Magsino. Ayan na po, na-shout out ko na pa kayo. Lutgarda Magsino. Tapos na po tayo mga kababayan. Marisa Legaspi, shout out sa iyo. Ayan ha. They are the latest sector to be included in the flagship program that sells rice in much cheaper prices. To formalize the inclusion, the Department of Agriculture and the Department of Education signed a memorandum of understanding the kadiwa ng Pangulo Expo held in Intramuros, Manila on Friday. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel said around 800,000 public school teachers and staff will benefit from the program. Ang plano namin unahin sa usapan yung pinakamalayong areas muna. Paano yan mga DDS? Yung sinasabi ninyo na etong 20 pesos na bigas na programa ni Pangulong Bongbong Marcos hindi tatagal. Bakit palawig pa ng palawig go? Bakit pakalat ng pakalat? Ngayon hindi nyo na mai-issue. Ngayon hindi na kayo makapagsalita tungkol dyan. Wala na ho. Yung mga DDS, mga kababayan. Kasi po, isa-isang ginagampanan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang dating pangarap. May ginawa pa nga mga kalokohan ng mga DDS dyan eh. Bakit to? Sabi pangakong 20 pesos na bigas, nasa na? No, siguro sa sobrang kagutuman ng mga DDS, ayun, pati po yung pangarap at pangako, iisa na lang po ang meaning para sa kanila. Pero, sige, ngayon, tawagin na natin pangako. Ayan, ginagampanan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung 20 pesos na bigas na pangako niya. Okay na? Di ba? Sabihin na natin, na pangako. Ayan, ginagampanan ng Pangulo. Ha? Kaya tahimik na ho sila dyan, mga bossing. Kaya tayo naman kailangan natin na ipakalat sa mamamayang Pilipino yung mga ganitong balita para hindi na po biktimahin ng fake news ng mga DDS. Dahil po yung mga yan, makakapal ang mukha niyan, na sasabihin, nasa na yung 20 pesos na bigas? Wala nang mga 20 pesos na bigas. Kaya tayo, kahit po yung mga ganito na mga balita, nire-reaksyonan at ipinapakalat po natin para malaman nila at magising, baka sakali,
yung ibang mga DDS na tutulog-tulog sa pansitan ho, mga bossing. Ayan ha, ulitin ko, halos 800,000 na mga kaguruan o mga teacher ang maaabot o matutulungan nitong nitong 20 pesos na bigas. Public school teachers at yung mga staff po, mga bossing. Okay? Okay yan, no?